Ayan, so ngayon naman po, magluto naman po tayo ng another recipe. So meron po tayong apat na isdang galunggong. Meron tayo ditong alimango na hinati natin sa gitna, sibuyas, bawang, luya at siling haba. Tapos meron din po tayo ditong langka. Hulaan nyo na yung luluto natin. So magluluto po tayo ng ginataang langka. Ayan, tapos meron tayong isang purong gata at dalawang pangalawang gata na bilhin natin yan sa palengke. Ayan, pagkatapos pong painit lang tayo ng kawali, maglagay tayo ng mantika at syempre gisahin po natin yung ating luya. Mga ilang segundo lang, pwede na po nating ilagay din yung ating sibuyas at bawang. So madali lang po itong lutuin ito at isa po ito sa paborito ko lalo nung nasa probinsya pa kami. Lahok ng langka kahit sardinas lang, solve na. Ayan, so gisahin lang po natin ito. Ang kiko po dito kapag nag golden brown yung bawang. Ibig sabihin po nun, para po sa akin na opinion ko po lumabas na po yung aroma at maamoy mo na rin po yun sa hangin kasi apakabango na po. Ayan, so alaga lang po sa halo lalo na kung yung kawali mo ay manipis talaga para hindi siya masunog. Yan, pagkatapos po niyan, isunod na po natin yung ating langka. So hinugasan natin ito ng mabuti. Tapos nilagay na po natin yung pangalawang gata. Yan. Pangalawang gata po, tapos yung isang konti na gata. Tapos naglagay po tayo ng maraming paminta. Tapos siguro 1 teaspoon ng magic sarap. Yan, tapos pakuluan lang mo natin bago natin haluin. Yan, so kapag kumulo na, haluin mo po. Para sa ganun kumalat din po sa mga gulay natin sa ilalim, yung magic sarap at ground black pepper. Yan, so naglagay po tayo ng 1 teaspoon ng asin. Tapos isinunod na po natin yung ating mga crab. So ito po yung magpapalasa ng sobra sa ating mga langka. Itong mga crab na to. So maliliit lang ito na crab. Panglahok po talaga sa gulay yung purpose nito. And tapos takpan ulit natin, pakuluin ulit natin. Ayan, so pagkasarap to man. So alaga sa halo para balanse ang pagkakaluto. Yan, so dalawa na yung ginamit kong sandok kasi mas mabilis at mas madaling maghalo kapag dalawa na kaysa yung isa lang. Tikman natin syempre. So tikman natin kung okay na at kung kulang pa, pwede tayong magdagdag na ingredients. So medyo natabangan ako kaya nagdagdag pa tayo ng patis. So ganun po. Kung ano po yung prepare nyo na pangpalasa, asin man yan, patis, yun po yung gamitin nyo. Wala namang problema po yun. Ayan, kati na to. So, konti na lang po, ilalagay na po natin yung ating liputok. Ibig sabihin po yung unang gata. Ang tawag po sa amin doon ay liputok. Sa inyo po, anong tawag? Ayan, so ito yung halos purong gata na. Sarap. Ayan, syempre, ilalagay natin yung apat na siling haba. Magpapabango rin yan sa ating ginataang langka. Syempre, halo-halo ulit. Ayan, so actually ito parang medyo kulang pa ng gata pero okay na rin naman yan kasi wala na tayong gata pero masasabi kong masarap pa rin ang kinalabasan nito. Diba? Sa hitsura pa lang malapot na yung gata natin. Ayan, so ganyan lang po, napakadali lutuin. Ngayon naman po magprito na tayo ng galunggong. So 4 na galunggong po yung ipiprito natin. So napakagandang partner po nito sa ating ginataang langka. So kung wala naman, okay na po yung ginataang langka. Yan. So balik rin po natin. So napakaganda, ay saktong-sakto yung pagkakaluto. Hindi sunog, hindi hilaw, kundi saktong-sakto lang. Ayan, tip po natin kapag babalikin po ninyo yung inyong piniprito, mas maganda po kung patayin nyo muna yung apoy para hindi tumalsik. Ayan, tapos papatuloyin po natin yung mantika para naman mabawasan yung excess oil na
ginamit natin. So, yan lang po. Kung nagustuhan nyo tong video na to, subukan nyo na. And huwag nyo pong kalimutang i-hit yung like, share, and subscribe kung talaga nagustuhan nyo tong video ko. Ipaki-follow na rin po yung aking Facebook page. So, maraming salamat po and God bless you all. Bye-bye!